Hindi kailangang mag-alala ni eldest senior brother, siguradong ibubuhos ko ang aking buong kakayahan. Sa ilang hindi malamang dahilan, naramdaman ni Yu Zhenghai na si Shibuya ay may malinaw na pagbabago kumpara sa dati. Ang lahat ay tulad ng karaniwan. Sa Cloud Arrival Inn, binuksan ni Lasho ang bintana at tiningnan ang kalsada, wala pa ring galaw. Ang disguise card ba ng matandang ito ay ginamit ng walang saysay. Isang katok sa pinto ang tumunog. Ang iyong pagkain. Guest, mag-enjoy ka sa pagpapasesa nito. Mayroon bang anumang mga galaw sa Jing State City kamakailan? Maraming beses ka nang nagtanong. Ang Jing State City ay napakatahimik, walang lugar na mas ligtas kaysa rito, kaya manatili ka lang nakampante, old sir. Isang pagsabog ng buhay na ingay ang tumunog sa kalsada. Ilang low-tier cultivators ang nagtipon-tipon, nagbuo ng mga grupo, at naglakad patungo sa hilaga ng lungsod. Marami rin ang mga taong nakasuot ng kakaibang kasuotan. Tungkol saan ito? Live sacrifice, napaka-boring. Live sacrifice. Sa mga nakalipas na taon, ang mga live sacrifice ay lahat baboy, baka, tupa at mga katulad nito. Nabalitaan kong ang live sacrifice ngayong taon ay isang tao, hindi alam kung totoo o mali. Kahit anong era, palaging may mga ganitong tao. Umiling si Lasho, na ayaw makialam sa negosyo ng ibang tao. Isasara na sana niya ang bintana nang makakita siya ng isang lalaki na mabilis na naglalakad sa kabilang kalsada, ang kanyang damit at kasuotan ay napaka-ordinaryo. Ngunit ang hitsurang iyon ay medyo pamilyar. Sino ulit ang taong ito? Bakit siya mukhang napaka-pamilyar? Magaan na itinap ni Lasho ang kanyang mga daliri sa paa, umalis sa restaurant, at lumapag sa eskinita sa tabi ng inn. Sa dulo ng kalsada, ang lalaki ay biglang huminto at lumingon. Maaari ko bang itanong kung bakit ako sinusundan ng old senior? Maliit na kaibigan, ang matandang ito ay tila nakita ka na sa isang lugar. Ngunit sa lalaking ito ay tumunog na lubos na nakatatawa. Ako si Huayang. Ang old senior ay nagkamali sa pagkakakilala sa tao, huwag mo na akong sundan. Mabuti pa kung hindi niya binanggit ang kanyang pangalan, ngunit nang mabanggit, naalala ni Lasho, Hua Chongyang. Iyon ay, ang ulo ng 4 Great Protectors ng Underworld Sect, ang chief seat ng Azure Dragon Hall, si Hua Chongyang. Isang dakilang ulo ng 4 Great Protectors, isang 7-leaf Golden Lotus expert, ay pumasok ng nag-iisa sa Jing State City. Bakit ito nangyari? Mabilis na hinanap ni Hua Chongyang ang mga alaala sa kanyang isip, at walang ganitong figure. Kung i-expose niya ang kanyang identity at sirain ang plano ni Mr. 7th, ito ay magiging napakasama. Sumunod si Lasho. Hanggat sinusundan niya si Hua Chongyang, hindi niya kailangang mag-alala na hindi makikita ang traitorous disciple na si Yu Zhenghai. Sa kalagitnaan, biglang nagbago ng direksyon si Hua Chongyang, mabilis na humakbang at inatake ang kanyang likod na parang kidlat. Matanda, paumanhin. Ang kanyang figure ay parang kidlat. Nang makarating siya 10 metro sa harap ni Lasho, naisip ni Hua Chongyang na ang mukha ng matandang lalaking ito ay kalmado, composed at matatag. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng opresyon ang sumalakay sa kanyang puso. Sa mismong sandali na ang fist forceful energy ni Hua Chongyang ay tatama na sa mukha ni Lasho, itinaas ni Lasho ang kanyang palad. Ang kanyang 5 daliri ay bahagyang kumikislap na parang nakakabit sa mga electric current, ibinuktot niya ang kanyang braso at itinulak ang kanyang palad palabas. Sa sandaling nagbanggaan ang dalawang palad, ang vertical forceful energy ay sumabog palabas. Si Hua Chongyang ay agad na tumalbog na lumilipad pabalik ng nakakatakot na kapangyarihang ito. Nag-flip sa ere at lumilipad pabalik, nag-flip siya ng 3 beses, pagkatapos ay lumapag, at umatras ng 3 pang hakbang. Ang kanyang mga mata ay napuno ng pagkamangha. 6-leaf, o 8-leaf, hindi niya mahuhusgahan. Ginamit lamang niya ang 30% ng kanyang kapangyarihan, ngunit mula sa katotohanan ang matandang lalaking ito ay kayang harapin ito ng napakakalmado, siya ay at least 6-leaf o pataas. Pangli forceful energy palm. Wala akong mga sama ng loob o alitan sa iyo, bakit mo ako sinusundan? Si Lasho ay hindi nagmamadaling sumagot kay Hua Chongyang, sa halip, naramdaman niya ang extraordinary power ng heavenly writing. Ang kapangyarihan ng palad na iyon kanina ay hindi malakas,
na nag-o-consume ng humigit kumulang 1/10 bahagi ng extraordinary power. Ang matandang ito ay may apelyidong Lu mula sa Panglay. Ang maliit na kaibigan ay napakahawig sa isang matandang kaibigan ng matandang ito. Ang matandang ito ay nga nagkamali sa pagkakakilala sa tao. Kaya pala isang senior mula sa Panglay. Lubos na nakagawa ng kasalanan. Alam mo rin ang Panglay. Higit pa sa pagkaalam. Agad na huminto si Hua Chongyang sa kalagitnaan ng kanyang mga salita, na itinatalikod ang natitira pabalik sa kanyang lalamunan. Talagang halos nasira niya ang isang pangunahing bagay. Ang puso ni La Shou ay bahagya ring nagbago. Kung nalaman lang niya ito, hindi sana siya bulag na nag-imbento ng Panglay sect. Kapag sumusumpa ng palad, wala rin sanang pangangailangan na sundin ang mga routine ng Panglay sect. Para sa anong bagay pumunta ang old senior sa Jing State? Naghahanap ng tao. Para sa anong bagay pumunta ang maliit na kaibigan sa Jing State? Naghahanap ng tao. Isang tanong, isang sagot, walang luji. Ang dialogue sa pagitan ng dalawang panig ay napaka-mechanical, puno ng pakiramdam ng kawalan ng tiwala. Ang sitwasyong ito ay napakakaraniwan sa cultivation world. Sa mismong sandaling ito, ilang cultivator sa kalangitan ang sumakay sa kanilang mga espada, na lumilipad patungo sa hilaga. Sila ay pare-parehong nakasuot ng puting robes, at ang kanilang bilis ay napakasabilis. Henkyu Sword Sect. Old Senior, mayroon pa akong mga bagay na kailangang asikasuhin. Magkikita tayong muli. Kakaiba. Ang Henkyu Sword Sect ay isa sa 8 pangunahing sects ng Confucian Sect. Sa nakalipas na maraming taon, palagi silang low-key. Bakit sila lumabas lahat ngayon? Matapos ang pagbagsak ng 10 Great Famous Sects, ang mga sects ba na ito ay nagsimula ng maging balisa? Malamang na dahil ito matapos magsimula ang Era of Severing Lotus, ang lahat ay nagtatangkang maghanap ng mga paraan upang pataasin ang lakas ng kanilang sect. Hindi na nag-isip ng malalim si La Shou, na tumatapak sa ere at sumusunod. Habang lumilipad sa ere, lumingon si Hua Chongyang at nalaman na si La Shou ay talagang nakahabol. Si La Shou ay lumipad sa isang maayos at relaxed na bilis. Ang Ginger ay nagiging mas maanghang habang tumatanda, ang paghabol ng napakalapit ay madaling magdulot ng gulo. Kaya naman, pinabagal niya ang kanyang bilis. Senior Lu, pupunta ka rin ba sa Heaven Offering Altar sa hilaga ng Jing State upang panuurin ang ingay? Heaven Offering Altar, estatuhan. Pagkarinig dito, nagbago ang loob ni Hua Chongyang. Ang bagay ay mas komplikado kaysa sa inisip. Dati niyang inisip na ito ay isang ordinaryong leaf sacrifice lamang, at ang isang 7-leaf expert na tulad niya na pumupunta ng nag-iisa ay secure na makahawak dito. Ngayon ay mukha na, kasama ang Henkyu Sword Sect na sumasali, at si Senior Lu ng Panglay Sect na nakikialam din, hindi ito simple. Comparatively speaking, si Hua Chongyang ay may mas magandang impresyon sa Panglay Sect. Ang Confucian Sect na namamahala sa mundo ay may mahabang kasaysayan. Ang Underworld Sect na nakikipaglaban para sa mundo ay naturally na makakasakit ng maraming Confucian Sect cultivators na nagsisilbi bilang mga opisyal sa Divine Capital. Kilala at naiintindihan ba ni Senior Lu ang taong isasakripisyo sa pagkakataong ito? Hindi masyadong mabuti. Si La Shou ay hindi magiging mas masaya na mabagal. Ang bilis ng isang 7-leaf nascent divinity, siya ay 1-leaf, maliban kung gagamitin niya si Wit Ezard. Ang problema ay, kapag ginamit niya si Wit Ezard, hindi ba't katumbas iyon ng pag-expose sa kanyang identity? Sinasabing ang pinagmulan ng babaeng ito ay hindi alam, at siya ay isang masamang tao. Sinasabi ng ilan na nagmula siya sa Lulan, sinasabi ng ilan na nagmula siya sa Endless Sea, sa maikli, ito ay napakakaiba. Matapos siyang dumating, ang mga beast ay sumalakay, at ang mga ibon ay naging balisa. Sa mga mata ng cultivation world, ito ay isang ominous sign, at dapat siyang isakripisyo ng buhay. Maniniwala ka ba rito? Siyempre hindi. Magliligtas ka ba ng tao? Napatigil si Hua Chongyang. Ang matandang lalaking ito ay hindi simple, nang walang sinasagot na kahit ano, nagawa niyang baligtarin ang mga mesa sa halip. Tulad ni Senior Lu, nakikisali sa saya. Gayunpaman, ang babaeng ito ay napaka-espesyal. Ang isang perpektong magandang buhay ng tao, isasakripisyo lang ng buhay ng ganito. Medyo panghihinayang. Ang mundo ay malawak, at ang mga puso ng tao ay hindi mahulaan.
Ang makapanatiling nabubuhay ng maayos sa buong buhay ay isa ng swerte, saan makakahanap ang isa ng isip upang maawa sa iba. Mga makatwirang salita, ako ay naturuan. Tumingin si Hua Chongyang sa harap, saan may anumang bakas ng Henkyo Sword Sect. Senior Luo, bakit hindi bilisin? Si Senior Luo ay may dakilang karunungan, ang Heaven Offering Altar ay inanimate at hindi makagagalaw pa rin, bakit mag-abala na sundin ang grupong iyon mula sa Henkyo Sword Sect? Hindi nagtagal, nakita nila ang quaint, solemn na Heaven Offering Altar na may monotonous at austere na mga kulay. Gumagamit pa rin ng mga buhay na tao para sa sakripisyo. Senior Lu, medyo maraming tao. Maraming low-tier cultivators ang sumugod na nakapaligid sa Heaven Offering Altar. Patayin ang demoness. Patayin ang demoness. Patayin ang demoness. Patayin ang demoness. Narinig ni La Shou at Hua Chongyang ang pagsigaw mula sa kalipunan ng mga tao. Kumunat ang noo ni Hua Chongyang. Ito nga ay naging komplikado. Bakit ka kumukunat ang noo? Masyadong maraming tao, maingay. Kaya bakit hindi umalis ngayon? Ye amang ikaw at ang matandang ito ay nagkasundo sa unang tingin, paano kaya kung kumuha tayo ng isang tasa ng tsaa? Ye amang nandito na tayo, tingnan natin. Nangako na siya sa Sect Master at kay Mr. Seventh na siguradong kukumpletuhin ang mission. Paano siya susuko sa kalagitnaan? Bagamat ang mga bagay ay komplikado, hindi pa sila nakakarating sa isang hindi makokontrol na stage. Senior Lu, talagang hindi ka ba nandito para sa babaeng ito? Mayroon ka ng sagot sa iyong puso, bakit mo pa itatanong sa matandang ito muli? Kahit anong tanong ang sasagutin, hindi maniniwala si Hua Chongyang. Kahit na sinabi niyang nagmula siya sa Panglay Sect, kahit na mukhang ang Underworld Sect ay may ilang bahagyang koneksyon sa Panglay Sect. Hindi inisip ni La Shou na sa isang sitwasyon ng isang chance meeting kung saan sila ay mutually na nag-iingat, ilalantad ni Hua Chongyang ang kanyang puso. Ang isang ambiguous na sagot ay sapat na. Ang Great Void Academy ay nagpadala rin ng mga tao. Ang line-up ngayon ay medyo malaki. Bakit ko sila katatakutan? Kung ang isang totoong laban ay sumiklab, kung sino ang mananalo at kung sino ang matatalo, sa kanino mga kamay ang USA mamamatay, ay hindi pa rin alam. Ang tiwala sa sarili ay isang magandang bagay, ngunit ang sobrang tiwala sa sarili ay kansit. Ang katulad na tiwala sa sarili ay nakita na kay Yu Shangrong at si Wuya. Minsan ang tiwala sa sarili na ito ay makatutulong sa kanila, ngunit minsan ito ay makasasama rin sa kanila. Sa napakaraming disciples, kung talagang kailangang sabihin kung sino ang humahawak sa mga bagay ng pinaka-reliable, siguradong pipiliin ni La Shou ang ika-4 na disciple, si Ming Xiyin. Hanggang sa araw na ito, kailanman ay hindi pa siya binaygo ni Ming Xiyin. Ang confidence ay nagmumula sa lakas. Hindi rin ba napaka-confident ni Old Senior Lu? Hindi na ulit nag-abala si La Shou na sumagot sa kanya. Ang taong ito na isa sa sakripisyo ng buhay, wala akong masyadong alam sa kanya. Bukod sa pag-unawa sa wika ng mga beast, napakahusay din niya sa musika. Sinasabing may nakakita sa kanyang nakaupo ng mag-isa sa tabing dagat, na humihihip sa isang conch shell, na nag-attract ng maraming mababagsik na sea beasts na umatake sa mga mangingisda. Siyempre, ito ay chismis lamang at hindi makukumpirma. Nung una, hindi masyadong pinansin ni La Shou ang taong ito, ngunit ang isang taong may ganitong mga katangian ay mahirap na hindi mapansin. Ang pagkahantong sa isang live sacrifice ang pinakamagandang patunay. Walang nakakaalam kung saan siya nagmula. Maaaring mula sa isang foreign tribe, maaaring mula sa Great Flame. Walang nakakaalam. Sa mga foreign tribe, mayroon ding mga nakaiintindi sa wika ng mga beast, wala itong kakaiba. Ang makapagpa-agitate naman sa mga mababagsik na beast ay medyo bihira nga. Ano ang nangyayari? Mabilis at dalhin ang demoness pataas. Lahat ay naghihintay. Ang mga mamamayan ng Jing State City ay lahat nanunood. Kapag hindi namatay ang demoness, ang mga tao ay hindi makakakain o makatutulog ng payapa. Mabilis, 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 manahimik kayo, dumating na ang oras, dalhin ang demoness pataas. Ang buong Heaven Offering Altar ay tumahimik. Isang payat na figure ang dahan-daang naglakad mula sa aisle. Ang mga purong puting nakatapak na paa ay humakbang sa wooden floor, na gumagawa ng mga crisp na tunog. Ang kanyang mga kamay ay nakatali ng mga lubad.
Dalawang cultivators ang sumusunod ng malapit sa likod. Ang kanyang buhok ay bagsak sa kanyang mga balikat na mukhang medyo magulo.